Tayo ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng mga taga-Efeso. At natapos na natin yung kalahati, yung theological, yung turo tungkol sa paghirang ng Panginoon Diyos even before time began. Nakita natin yung kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa mga gawa. At nakita natin sa chapter 3 kung paano si Pablo ay nanalangin para sa mga taga-Efeso, mga panalangin na malalim at parang mahirap matupad. Subalit nagtapos siya sa doxolohiya, papuri sa Diyos, kinilala that God can do even more than we ask or think. At tapos na natin yung first half of the letter. Sa second half, starting sa chapter 4, ay i-apply na ni Pablo ang kanyang mga ipinangaral sa mga naunang kapitulo. So nasa practical aspect na tayo ng aklat ng mga taga-Efeso na sinulat ni Pablo. At para sa ating pag-aaral ngayon, simulan natin sa verses 1 and 2. Basahin natin mga kapatid. Sundan niyo ako as I read chapter 4, 1 to 6 or 1 to 7. Pero ang ating pag-aaralan lamang ay 1 to 2, verses 1 and 2. Ephesians 4, verse 1 to 7. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sapagkat tawag sa inyong tinawag na may lubos na pakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na magpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng langit at sumasalahat at nasa lahat. Subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Tayo muna yung manalangin, mga kapatid. Aming makapangyarihan Diyos, ang aming Ama sa langit, tayo po nawa ang magpaliwanag ng inyong salita sa hapong ito. Tulungan niyo kami na maalala na kami dapat lumakad na ayon sa inyong pagkatawag sa amin. At ang mga katangian ng isang tunay na tinawag naway makita sa aming mga buhay, sapagkat ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sino rito ang nakapagbasa ng dyaryo this past week? Taas nga niyo ang kamay niyo. Nakabasa ng dyaryo talaga, ha? Parang yung mga Gen Z, hindi na alam kung ano yung dyaryo. Alam nyo, yung dyaryo, yun ay papel na malapad, okay? Bago dumatang ang internet, at binubuksan namin isa-isa yon. At doon namin nalalaman kung ano ang nangyari nung isang linggo. Si late na late, ano? Of course, salay na kayo ngayon sa internet. Alam nyo, nung unang panahon, nauso pa yung dyaryo, meron nag-advertise sa Inglaterra. 4-page, ano? Talagang binili nila yung, alam niyo yung dyaryo, di ba? Nakatupi yun, ano? So, yung pinakasentro. So, 4 na ganun na pahina at maganda yung mensahe. Ayon sa isang dyaryo, o isang website, ang title ng campaign is Hold My Light. Hold My Light. Na dito, ang ginawa nila ay hinamon nila, challenge nila yung mga British, ano? Na bumabasa ng dyaryo na tumigil sa paninigarilyo in 30 days. No, tumigil na. Huwag na kayo manigarilyo. In 30 days. Kaya nyo yan. At alam nyo, ang ibinayad dun sa mga advertisement na yun, sa campaign, ay more than 2 million pounds. So, magkano yan? More than 100 million pesos para hikayatin na tumigil sa paninigarilyo. Pero, nung mamukat-mukat nila, sino ba ang nag-sponsor nung campaign na ito? Walang iba pala, kundi ang higanteng kumpanya
Philip Morris International na siyang gumagawa ng Marlboro. Kaya sabi ng mga kritiko, dito sa Inglaterra, kayo'y nagpapakitang magandang loob, tigilan ang paninigarilyo, pero sa buong mundo, kayo ang pinakamalaking nagbebenta. Kaya sabi nga ng isang kritiko, the best way Philip Morris could help stop smoking is to stop making cigarettes. Ayun ang solusyon. Alam niyo, pag nakakakita tayo ng ganitong mga inconsistency, di ba parang nagagalit tayo, ano? Sinasabi niyong ganyan, pero yung gawa nyo, kabaligtaran. No? Nagagalit tayo, parang sala ito. Hindi matama. Sinasabi niyang ganon, pero yung gawa niya, kabaligtaran. At alam nyo, ito rin ang ayaw ni Pablo na mangyari sa mga taga-Efeso. Ayaw ni Pablo na ang kanilang buhay ay maging salungat sa mga ipinangaral na niya noong chapters 1 to 3 tungkol sa kaligtasan na kanilang tinamasa. At itong ating pag-aaralan, lalo na yung verse 1 and 2, parang sineset nito yung tone for the rest of the book of Ephesians. At ito nga ang ating pag-aaralan ngayon. Ang pinakatema nitong chapter 4 is all about unity. In fact, yung unity, the word one, paulit-ulit na ginamit dito sa kapitulo ng ito. At pero ang ating lang pag-aaralan muna ay yung verses 1 to 2. God willing, yung the rest, 3 to 6, next Lord's Day. At ang mensahe na gusto nating hanguin dito sa ating binasa, having been saved by Christ, dahil tayo niligtas ni Jesus, live a life that honors Him. Mabuhay tayo ng buhay na nakakalugod, nakakapagbigay honor and glory, luwalhati, sa ating Panginoon Diyos. Iyan ang ating buod na gusto nating maipangaral sa hapong ito. Una sa lahat, pansinin natin, may general principle sa verse 1, tapos merong mga specifics sa verse 2. No, at yan ang ating pag-aaralan, mga kapatid. And then yung 3 and onwards, susunod na, no? But first of all, let's look at a general principle in the Christian life. Ano ba yung in general dapat maggabay sa atin? Well, sabi sa verse 1, I, therefore, sabi ni Pablo, so ando na yung therefore, no, na parang yung mga nauna kong sinabi from chapter 1, chapter 2, chapter 3, I, therefore, literally, actually, mas inuna yung I urge you, therefore, no? Ayun ang mas, kumbaga, mas literal na translation. At yung salitang urge, yung parang hinihimo o hinahamon, ay ito'y commonly ginagamit ni Pablo para in a way, utusan o para, yun nga, hikayatin na sumunod ang kanyang sinusulatan. So I urge you, therefore, no, in the light of the deep and amazing theology of chapter 1, that is the very eternal plan of God. Chapter 2, salvation by grace through faith alone. And yung mga sinabi niya, chapter 3, including yung kanyang mga panalangin, I urge you, but before that, parang dinagdag niya, parang comma o parenthesis, I, a prisoner of the Lord. No, sounds familiar? No, di ba doon sa chapter 3, verse 1, yan din sinabi niya, prisoner of Christ Jesus. Ngayon, parang inulit niya. No, na parang gustong sabihin ni Pablo for emphasis na siya ay bilanggo dahil sa kanyang pangangaral kay Hesukristo. So in a way, it adds, di ba, meron tayong salitang gravitas, no? It adds weight to the exhortation. Kasi yung nagsasabi dito ay hindi kung sinong tao lang, kundi yung siyang nabilanggo dahil sa kanyang paninindigan at pangangaral ng Ebanghelyo. Walang iba kundi si Pablo. So ano ang pinakatema? I urge you to walk. Ay, ang phrase na yan. Yan ang pinakatema nitong mga susunod na mga talata. I urge you to walk. No, merong paglakad na gusto ni Pablong gawin nila. At gaya ng alam ng marami sa inyo, yung salitang paglakad is a very common metaphor sa buhay. Sa lumang tipan. No, sa lumang tipan, paulit-ulit sinabi yan, na parang bagang ang buhay ay parang paglalakbay, no? Parang journey na kung saan ikaw ay humahakbang. Dahil nung unang panahon, pag may gusto kang puntahan,
Eh di ba, wala pa naman ng kotse, walang motorsiklo. Kalimitan nun, pag may pupuntahan ka, talagang maglalakad ka. No? So parang gano'n ang ginamit na larawan dito. So I urge you to walk in what way? So in general, worthy of the calling to which you have been called. Worthy of the calling. Ito yung pinakasbod. Yung hamon ni Pablo, lumakad, mamuhay, yung pang-araw-araw na buhay, ay maging karapat-dapat ng pagkatawag sa kanila. Na yung iba, nagkakamali dito. Iniisip nila na yung tawag dito, tinawag akong guro, tinawag akong inhinyero, tinawag akong yung mananaliksik, or kung ano man trabaho natin. Ayan, tinawag ka ng ganyan, sige, magpakatotoo ka. No, now, hindi ito ang ibig sabihin nun, hindi yung vocation, hindi yung trabaho. No, kundi ang tawag dito ay walang iba, kundi yung tawag sa kaligtasan. Tinawag kayong Kristiyano, tinawag kayo ng Diyos, o hinirang kayo from chapter 1, no, di ba? From eternity past. Ay kayo pinili, hinirang. Kayo yung tinawag sa kaligtasan ng Diyos. Lumakad kayo na para talagang tinawag kayo ng Diyos sa kaligtasan. So napakalinaw dito na yung identity precedes works or good works, no? Nauna muna yung sino tayo. Tinawag tayo. We are one with Christ. No, isa pang tema ng Efeso, kaisa kayo ni Kristo. Na kay Kristo kayo. Kasama niya kayo. Magkaisa kayo. Yan ang ating indicative. And the imperative is walk worthy. No? Pero nauna yung identity. No? Maraming ngayon tao akala baligtad. Gumawa ka muna ng mabuti para ikaw ay mapasama kay Kristo. Sa banal na kasulatan, sumama ka muna kay Kristo. Manampalataya ka muna kay Kristo. Pag ginawa mo yan, tsaka mo lang malalakaran yung mga ipinag-uutos ng banal na kasulatan. And so sana kung meron sa atin dito na baka nagkakamali sa lugar sa bagay na to, sana magising tayo. No, sa banal na kasulatan, yung pagtawag muna. In short, kung tayo tinawag, yung tumalima, nanampalataya, nagsisi sa kasalanan, kagaya nung nabautismuhan nating kapatid kanina, sila lang yung magkakaroon ng lakas na sumunod sa Panginoon. And so, conduct follows calling. Behavior follows being born again. Mauna muna yung pakapanganak o magmuli bago makalakad ng nakalulugod sa Diyos. At para, kumbaga, double emphasis, inulit pa ni Pablo yung calling, I urge you to walk worthy of the calling to which you have been called. No? Para talagang kanyang in-emphasize, tinawag kayo. Actually, dito, ang ginamit na salita, passive din. You have been called. Hindi kayo ang tumawag sa sarili nyo. Ang Diyos ang gumawa nun. Siya ang tumawag para kayo ay lumapit sa Panginoong Jesus. So, ito yung general principle dito. Now, ano yung application sa atin ito, mga kapatid? Now, napakalinaw. Kung ito pala ang inner urge ni Pablo, then let's strive to make our life consistent with our profession. Sikapin natin na yung buhay natin sa araw-araw ay umayon sa ating sinasabi, yung profession o yung ating dinideklara na kung ano tayo. And if we declare ourselves na mga mananampalataya, ay lumakad tayo gaya ng isang mananampalataya. But sadly, ang daming lumalakad na hindi consistent sa kanilang pananampalataya. No? In fact, si Allison, inamin niya mismo sa kanyang article na publish, sabi niya, ako ay nagsulat on establishing routines. Yan ang kanya. Meron siyang article on how to establish routine or habits, magkaroon ka ng habit, mga routines, para magawa mo ito araw-araw. Pero sabi niya, ang daming bumasa. 50,000 yung naging parang likes nung kanyang article. Daming nag-download o naka-view. Pero ang inamin niya, yet, sabi ni Allison, I have never followed a routine for more than a few months. Ako yung sumulat. How to establish routines in your life. Ang daming bumasa, 50,000. Pero inaamin ko ako mismo,
hindi ko magawa ito just for more than a few months. My lack of consistency, sabi niya, also spills over into my spiritual life. Naapektuhan na ang aking spiritual na buhay kasi nga inconsistent yung kanyang paglakad. Ano ba itong inconsistency na ito? Sabi sa isang article, I'm just quoting from this article, inconsistency in the context of Christian living refers to the lack of harmony between one's professed beliefs and one's actions. Ayun, no? Hindi ugnay yung walang harmony between sa kanyang sinasabi, salita, at sa kanyang ginagawa. This discrepancy, sabi ng sumulat, can undermine the credibility of a believer's testimony and hinder the effectiveness of the gospel message. Para mo raw ina-undermine, para mo sinasabutahe ang ebanghelyo pag yung sinasabi mo ay kabaligtaran ng iyong ginagawa. Di ba may kasabihan nga tayo, action speaks louder than your words. At in the words of our Lord Jesus Christ, in Matthew 23, verse 27, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! Hypocrites! Why? For you are like whitewashed tombs, which outwardly appear beautiful, but within are full of dead people's bones and uncleanliness. Ayun ang hypocrisy. Maganda sa labas, pero bulok sa loob. Baka yan ang mangyari pag tayo hindi consistent. Note that we are not responsible for calling. Hindi tayong tumatawag sa sarili natin. It's God who calls. Pero once na tinawag na tayo ng Panginoon, ating obligasyon na lumakat ng ayon sa kanyang tawag sa atin. Ayan ang gustong ipakita, no? Dito ni Pablo. So yung kaloob ng Diyos ay merong mga responsibilidad. At tayo ang dapat gampanan natin yung mga tungkuling ito. And so sana ngayong hapong ito, siyasatin natin ang ating mga sarili. Ano kaya sa buhay ko ang maaaring lumalakad ako na hindi ayon sa aking pananampalataya? No, maaaring 80%, 70%, 90% nagagawa natin yung mga tungkulin, pero baka merong natitira na baka may inconsistency. Ayun ang hanapin natin. At sikapin natin, manalangin tayo, humingi tayo ng lakas mula sa banal na espiritu na hindi magkaroon ng inconsistency sa ating mga buhay. No, itong hilingin natin kasi ito yung sabi niya, I urge you. No, aking parang in a way, I plead with you. No, I charge you, I challenge you. Walk in the manner that you have been called. But then secondly, ano yung mga specifics? Nagbigay din siya, ano? Ano ba to? Very general. Pablo, wala ka na ba masasabing specific dito? Meron. Nasa verse 2 yan. Paano ba tayo lalakad na, nagbigay siya, hindi naman ito comprehensive, pero mabigat na, marami na ito. With, sabi niya verse 2, with all humility and gentleness, with patience, bearing one another in love. So, apat yan, Apat. Makita natin ginamit niya. With all humility and gentleness. So, parang pinag-isa. Dalawa, pero parang pinag-isa, Kasi isa lang yung with all humility and gentleness. Yung with, isa lang, Tapos, with patience na yung kasunod. But, alam natin, humility, una sa lahat, At itong humility na ito ay sinabi pang all humility, Sa todo, wag lang yung konting pagpapakababa, bigay nyo lahat, itodo natin. Ito. At itong humility, napakahalaga niyan. Doon sa tema ng chapter 4, which is unity. Hindi magkakaroon ng unity ang isang iglesia kung nangingibabaw ang pagiging palalo, or pride. Kailangan ng humility. At nung sinabi ito ni Pablo, alam nyo, very countercultural. Laban ito sa ng mga Greco-Romano na mundo nung panahon na yon. Kasi noon, ang tingin ng mga tao sa humility ay ito ay isang bisyo. Hindi virtue.
but vice. No, tingin nila, mali yan. Hindi tama yung nagpapakababa ka. No, huwag kang gagawin yan. Halimbawa, sinabi ng isang, I think, poet or writer, si Epictetus, no? Again, I don't know if I pronounce that properly. Epictetus, ay isinama niya ang humility sa kanyang vice list. Even a preeminent position. No? Parang talagang, huwag mong magawa ito. Huwag kang papakababa. No? So, dito, baligtad. Inuna ni Pablo na mahalagang katangian ng isang mananampalataya. And so, alam naman natin, itong humility, maraming sinabi ang Bible tungkol dito. Kaya, ang unang hamon sa atin let's seek to grow in humility. Yung pagpapakababa. No? Sikapin natin ito. Kasi ito ay laban sa mundo. No? Laban sa konsepto ng mundo. Again, merong isang Kristiyano na nagpatotoo, sabi niya, how often are we tempted to see ourselves the way the world encourages us to? No, malimit daw. Umaayon tayo sa mundo, kung ano yung tingin ng mundo. How often, sabi ng writer, how often are we discouraged when others fail to recognize our worth and give us credit for our efforts? Di ba daw, ilang beses sumasama ang loob natin pag hindi tayo kinredit dun sa ginawa natin, hindi tayo pinansin, hindi tayo pinuri. Kasi gusto natin pinupuri tayo. Sabi niya, how often are our hearts lifted by applause? No? Kalimitan daw yung puso natin, yung ulo natin, puso natin, parang tuwan-tuwa pag tayo ay pinapalakpakan. No? So, yun, ayun yung mga mundo. Pero sa Bible, alam natin, 1 Peter 5:5, God opposes the proud but gives grace to the humble. Diba? To the humble. Yan ang binibigyan ng biyaya ng Panginoon. And we have no other model than our Lord Jesus Himself. Diba? Philippians 2:5-8. He did not grasp equality with God na parang kanyang, kumbaga, pinanghawakan, pilit. Kundi ano nangyari? He was born, made like us in the flesh. And He became obedient even to the point of death on the cross. No, yan ang ating pamantayan at example na ibinigay sa atin ng Diyos. So humility, all humility, gentleness. Again, parang humility rin yan Sabi ng iba, more of mildness, meekness. Yung idea daw dyan, parang may self-control, Yung gentle ka, so may self-control ka, hindi ka kaagad-agad nagla-lash out, kaagad-agad galit na galit. No, merong element of self-control na kakabit ng humility. No, nagpapakababa ka, at the same time hindi ka madaling ma-provoke ng ibang tao or madaling magalit. At pero itong gentleness na ito ay parang sa Panginoong Jesus. 'Di ba sabi niya, learn from me, my yoke is light, my yoke is easy. Come to me those of you who labor and are heavy laden. So merong ganun gentleness, may meekness ang ating Panginoong Jesus. And so again, the challenge is, sana i-develop natin yung gentle spirit na ito. Na in fact, isa sa mga bunga ng banal na spirito. Galatians 5, The fruit of the Spirit. Kasama dyan, gentleness. At paulit-ulit itong binanggit ni Pablo sa kanyang mga sulat. Pag meron tayong kapatid na hulog sa kasalanan, Galatians 6 verse 1, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him or her in a spirit of gentleness. Gentleness. Pag meron nahulog, may nagkasala, sikapin natin na makabalik with gentleness. Pag meron tayong di pagkakasunduan sa turo ng banal na kasulatan, ano ang sabi ni Pablo sa 2 Timothy 2:25 kay Timothy? Correcting his opponents with gentleness, God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth. Opponents, lumalaban. Iba siguro tinuturo, hindi naniniwala. Pero still, sabi ni Pablo, correcting your opponents or his opponents with gentleness. So, gentleness, number 2. Number 3, patience. Ayan, ito yung kaya nga pasensya, parang long suffering ang idea dito. Parang anger and a long time. Parang pinagsamang salita, Mahabang panahon, huwag kang magalit.
or yung galit ay dapat mahabang panahon bago ka magalit. Parang ganun na ibig sabihin. Patience. Na isa ring fruit of the Spirit sa Galatians 5:2 and 3. And even God Himself is said to be patient so many times in the Scripture. And so sana ang bilang hamon sa atin, the world, ang mundo natin ngayon, is full of provocation. No, kahit sa ka magpunta, talagang puprovoke ka. No, nandiyan ka lang, naglalakad ka, maya-maya biglang merong dumaan na ang ingay-ingay o kaya basta ka binusinahan. Di ba minsan nakaka-provoke. O kaya tumatawid ka, nasa pedestrian lane ka, meron sasakyan ng bilis-bilis, parang babanggay, nasa pedestrian lane ka na, no? Sa halip na tumigil o pagbigyan ka, parang ikaw pa yung... So, pag napuprovoke tayo sa mga bagay na ganito, we suffer within and without sa mundo na ito. Kaya sabi ni Spurgeon, patience is a grace as difficult as it is necessary. Mahirap ito. Kailangan ito pero mahirap. And as hard to come by as it is precious when it is gain. So hindi ganun kadali. Inamin ni Spurgeon yan. No, na hindi madali na maging mapagpasensya. And finally, brethren, bearing one another in love. So parang sabi nila, para ito yung means, no? Parang ito yung kapamaraanan para ikaw ay maging humble, maging patient, at maging gentle, you should bear with one another. At itong bearing na ito rin yung salitang ginamit in the context of persecution, in the context of suffering. Hindi naman ibig sabihin nito ay parang tinitiis mo lang yung kapatid mo. No, yung ba ibig sabihin nito? Tatsaga ako sa iglesia nga, tinitiis ko na lang sila. No? Yung ba ibig sabihin niyan, bearing one another? Of course not. Of course not. Kundi dinagdag ni Pablo, in love. Dahil may pag-ibig tayo. Hindi yung parang nagtitiisan na lang tayo sa isa't isa. No? Kundi dahil, kaya tayo nagtitiis o nagsasamahan bilang mga mananampalataya, may pag-ibig tayo sa isa't isa. So ito yung kahulugan na gusto sabihin ni Pablo dito. And so, putting this all together, anong application sa atin ito as we look at this specifics? Well, one thing you should realize by now, to walk worthy of our calling is not easy. Hindi ito madali, no? Ganun pala yan. Kasi pag walk worthy, parang, okay, walk worthy, let's do that. Just do it. Pero pag narinig mo na yung specifics, ang bigat pala. All humility and gentleness, patience, bearing one another in love. At sana makita natin na lahat ito involves self-denial. You have to say no to yourself. No, pagkat matutukso tayo na maging proud, matutukso tayo to lash out at hindi maging gentle. Matutukso tayo na mawalan ng pasensya sa isa't isa. At matutukso tayo na instead of bearing one another in love, madaling matukso na ayoko na, no? At hirap na ako, ayoko nang makisali sa mga mananampalataya. And so the implication is, we need to pray for it. We need to ask the Holy Spirit. Tama-tama yun sa chapter 3. Grabe yung ganda ng panalangin ni Pablo, di ba? Strengthen the inner man. Deeper knowledge of the love of Christ. The fullness of God. At sana ito rin na maging panalangin natin. Because ang mga bagay na ito ay ito'y napakahalaga sa pagkakaisa ng isang iglesia na siya nating pag-aaralan, Lord willing, sa next message natin. And so in summary, nakita natin, mga kapatid, honor God with your life. How? Walk worthy. How? In all humility, gentleness, patience, bearing one another. At kung may kinakausap tayo rito ngayon, na medyo niwala sa isip ninyo na lumakad ayon sa tawag ng Diyos, ni hindi nyo alam, ano ba yung tawag ng Diyos? Sana magising tayo ngayong hapong ito na ang bawat mananampalataya, ang bawat tunay na Kristiyano ay tinatawag ng Diyos. Tinatawag na ano? Na magsisi sa iyong mga kasalanan, manampalataya at magtiwala lamang kay Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At sana ngayong hapong ito, huwag tayong tumigil hanggat di natin natitiyak kung tunay nga tayong tinawag na ng Diyos sa kaligtasan
alamin natin, pag-aralan natin ang banal na kasulatan para makilala natin ang ating Panginoong Jesus. At para naman sa mga mananampalataya, siguro ay tayo ay nakaranas ng kaligtasan. Ilan sigurado I should say, nakaranas tayo ng kaligtasan. Pero siguro may mga panahon na hindi tayo lumalakad ng ayon sa pagkatawag ng Diyos. Sana itong maging panalangin natin na maging faithful tayo, anuman ang dumating sa ating buhay, manatili tayong tapat sa ating Panginoon Diyos. Alam niyo, si Ligon Duncan, na siguro narinig yun na, isa sa mga Reformed pastors, Ligon Duncan, I think First Presbyterian Church of somewhere in Mississippi, Jacksonville, I think, ay nagkwento siya minsan sa kanyang congregation na sabi niya, many weeks ago, sabi niya, narinig natin ang isang pangyayari sa India. No, apparently sa India, yung isa sa mga missionaries nila sa India ay nahuli ng mga rebelde doon sa kung saan mang state siya naka-assign. At nung mahuli siya ng mga rebelde, ay tinutukan siya ng baril sa ulo. At sabi sa kanya, renounce Christ or die. Ganun lang kasimple. Itanggi mo si Jesus or mamamatay ka. At sabi ni Ligon Duncan sa kanyang kwento, ang sagot daw ng kanilang missionary, pull the trigger. Pull the trigger. No? Sige, kalabitin mo. No? But then, by some, siguro, miraculous, we might consider, yung napangyayari, nag-jam yung baril, hindi pumutok. Yung baril na yan. So, hindi siya namatay, pero sabi nga ni Ligon Duncan, can you imagine that missionary, the following Sunday, standing in his pulpit and saying, friends, we must be faithful unto death. Di ba iba raw yung dating? Iba yung dating na basta sinabi niya yon, pero iba yung dating na naranasan niya ang isang matinding karanasan to be faithful to Christ, and he walked according to the calling in which he was called. At sana ito rin ang ating maranasan sa ating mga buhay. Saan man tayo tinawag ng Panginoon, anuman yung pagsubok, and I'm sure lahat tayo may mga pagsubok na dinadaanan, anuman yung mga kahirapan ng buhay na ating dinadaanan, kung isa kang tunay na mananampalataya, sana'y manatili kang tapat na lumakad kasama sa Jesucristo at sa pamamagitan ng iyong buhay ay mapatotohanan mo ang pananampalataya na iyong pinapangaral. And we can only do this by the grace of God. At ating ipanalangin na ito ay mangyari sa ating mga buhay. Manalangin tayo, mga kapatid. O aming Panginoon Diyos, kayo po magpatawad for so many times we have not walked worthy of our calling. At ang aming dalangin, tunay nga, na lumago ang mga buhay, mga katangian ng isang mananampalataya sa aming mga buhay, all humility and gentleness, patience, bearing one another in love. Tulungan nyo kami na maging tapat dito sa mga attitudes and mga tungkuling ito na aming narinig para po sa inyong kalawalhatian. Ito ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bilang